sa therapy na naman ni Jacob. Hindi ako nakasama kasi last time, so namiss ako ni Jacob. Dami kasing work. Fiscal year end closing. Siyempre, yan si Daddy. Hi, Dad. Wait for me! Press 2. Very good. Oh, press close. Oh, it's already closed. That's okay. Asya. Dawa siya. Say, Daddy. Daddy. Say, Mommy. Mimi. Talag Mami na. Bibalitan pa ng Mimi. Say, I love you. Pa. Say, I love you muna. Dali. Say, I love you. Ikaw. Babe, ikaw. Watch your steps. Jacob. Say, I love you. Ay, Ang aming bahay every 2 days. Ayan o, 2 days a week. Ayan, so continuous pa rin yung OT therapy niya. Siyempre, kasi malapit na ang aming judgment day. Sa September 2 na yung aming final assessment. Jacob, wait for Mom! That's good. You have 10 minutes to play. What's that? Oh, birthday. Careful. Actually, dominant si ate sa bahay. Sa kanya talaga mostly sumasama. Lalo na pag nagtatantrums. Kasi mostly nasa computer kasi. Tulad kagabi, ayaw niyang paalis eh. Muntik na kaming magtabi-tabi kasama tatay niya. Tabi-tabi na kami sa oh, baby. Pero na medyo madami na siyang work. Teacher. Wait for teacher. Kasama pa ba si ate? Hello? Ayan. Next time, hindi na. Bye!
sa labas kasama si Ate Mary sa loob. Kasama si Ate Mary kasi 3 sessions na siyang sinasama para matuturuan daw siya kung paano i-guide si Jacob doon sa therapy, sa mga assignments. So normally kasi kailangan continuous hanggang sa bahay yung ginagawa na therapy niya. So ano yung mga parang rule nila sa loob, parang dapat i-apply din dun sa bahay. So, although tinuruan naman na kami, kaya lang mostly, mas madalas kasama talaga ni Jacob si ate. So, admitted naman kami kasi both kami nag-work. So, most of the time, nakaharap ako sa computer. Of course, guilty, but then, wala naman choice. We need to make some income to support the family. So, yun, si ate kasama sa loob para matrain din siya paano i-handle si Jacob, lalo na yung pagiging autonomous niya lang. Laging siya yung nasusunod. So, yun yung wino-workout na yun na dapat ma-establish yung authority sa bahay. So, update namin kayo after 1 hour. So, mga 1 hour kami magtititigan. So, habang naghihintay, matapos ang 1 hour, dahil hindi naman ako pinapansin ng katabi ko, magkukwento na lang, chichismis na lang ako. So, i-share ko na lang din kung ano yung kung paano kami nag-start na magkaroon ng hinala or ng instinct na parang may something wrong with Jacob. So, nag-start yun when we had our monthly check-up dun sa pedya niya. So, mga 1 year after na yun, 1 year old na siya, 1 year old plus. So, after na mag-birthday, something like that. So, syempre may monthly check-up, ganyan. Napansin ng pedya niya na parang medyo baby si Jacob compared dun sa age niya. So, sabi nung pedya niya, i-observe namin. And then, pag nag 2 years old na ganun pa rin at medyo yung progress ng kanyang mga sinasabi or ano ay medyo delayed pa rin, ipakonsult na namin sa DepEd. So, nung mga parang almost 2 years old na siya, nagkaroon ulit kami ng monthly check-up sa pedya niya. So, ang ginawa is, binigyan na kami ng referral na ipa-check sa development pedya para at least kung meron kailangang intervention, magawa na agad. So, may binigay siya sa Asian Hospital, sa Las Piñas Doctors, kasi around Molino, Bacoor. So, nung binigyan na yun, di, syempre, agad-agad nagpa-check ako. So, yun lang. Warning ko lang sa mga mami, sobra pong hirap makakuha ng development pedya. As in. So, parang mga January ako nagsusearch, December, January. Ang mga available slot na ay September. September, as in talaga. So, mga January, February, sige pa rin ako, nag-check pa rin ako ng mga schedules. September na talaga ang earliest. So, sobrang hirap ng pagpapacheck, paghanap pa lang ng schedule. So since nagpapalista ako, may one time na nag-check ulit ako sa mga available, mga inaabangan ko na DepEd na taon na yung araw na yun ay may nag-cancel. So, ang development pedya na available ay same din doon sa February. So, kahit ang dami kong meeting that day, kinancel ko talaga kasi sobrang hirap. So, yung kinuha namin yun. So, bakit kami nagpa-development pedya? Medyo in-observe din kasi namin si Jacob. So, number 1, yung talagang red flag sa akin is yung pag tinatawag siya na Jacob, hindi siya nalingon. Hindi siya nalingon. Hindi siya nagre-react. Kung lilingon man siya, parang siguro makakasampu ka na natawag. Or mga 5 times ka natatag, Jacob, 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 Jacob! Tsaka lang siya lilingon. So, nung una, akala ko baka masyado ko lang siyang naano sa gadget. So, binabawasan ko yung gadget. Pero ganun pa rin. Then, second, syempre, parang napapraning na ako kasi nga sabi ng pedya na baka may something. So, ino-observe ko talaga siya. Tinatry ko na utusan siya. Jacob, can you get this? Jacob, give me this, and etc. etc. Jacob, can you come here? Etc. Nasunod naman siya sa instruction. So, medyo okay, napalagay naman ako na. Pero, syempre, since na-alarm na nga kami, nanonood ako ng mga YouTube, mga TikTok, mga sa Facebook na mga videos, ng mga about doon. Sumasali na rin ako sa mga group. So, ano ba yung mga signs? So, number 1, may mga naggaganyan yung kamay. So, pag nakita ko si Jacob, naggagano siya minsan. So, napaprading ako. Sabi ko, baka nga, oo, baka nga. Yung unang nasa mind ko is autism. Kasi nga, yun nga yung inain. So, gaganyan yung kamay niya. So, ano pa ba yung mga napansin nila kay Jacob? Na ano? Tagal naman, naghang. Yung mga lata. Yung mga lata, dilata. Oh. Yung mga dilata.
nila-line up niya. So sabi nga daw, pag mahilig mag-line up yung kids, kasi mahirap i-determine kasi may mga bata talaga, kahit nga ako matanda, mahilig talaga ako mag-ganon, yung parang magsunod-sunod, magla-line up ka ng mga toys, ng mga yun. So for Jacob case, yung mga canned goods namin dun sa kusina, pag nagluluto yung ate niya, kinukuha niya yun sa cabinet and then nila-line up niya yung mga canned goods namin doon. Natutuwa siya o kaya ipagpapatong-patungin niya and then napaka-perfect ng pagkakapatong niya talagang as in, sobrang taas and then hindi siya nalalaglag. Tapos pag nagla-line up siya, so more than 10 to 20 pieces kaya niya i-line up ng maayos at less than 2 years old na age. Tapos ano pa ba yun? So, syempre may mga ganun nagsisircle. So, pag nagsisircle na siya, hindi naman super excessive. Pero may time talaga na yung iikot-ikot siya, tatakbo siya pa ikot-ikot. Pero hindi naman yung abutin ng 15 minutes, 30 minutes. So sabi ko, parang hindi naman. Normal naman yung mga ganun niya. Hindi naman siya excessive. So yun yung mga red flag. Pero yun talaga. And then that age, hindi pa rin siya nakakapag-mommy, daddy, wala siyang ganun. So wala talaga siyang words. Ang mga words na lang is super bihira. Mga colors, numbers, kaya niya mag-count ng 1 to 20, but then he cannot say mommy and daddy. Or kung marunong man siya magsabi ng mama, minsan nasasabi niya, pero hindi niya alam kung ano yun. So hindi yung mama, ganyan tatawag siya, hindi. Masasabi niya lang yung word, but hindi niya alam kung ano yung meaning ng word na yun. So medyo talagang alarming kasi sa age ng 2 years old, parang yung mga pamangkin ko normally meron na. So yun, hindi niya nasasabi mommy, daddy, sobrang limited. Pero pa-count mo siya and paano mo siya ng ABC ay napakagaling. Hanggang Z, alam niya. 1 to 10, alam niya. Colors, alam niya. Pero pag sinabi yung normal, yung communication level na mama, milk, yan, yung mga ganyan, water, hindi niya talaga maano, daddy or dad, papa, whatever, hindi siya kaya na may tatawag siya. Ang gagawin niya is hand gestures. So, ano siya. So, i-direct ka niya, kukunin ka niya yung kamay mo, hawakan niya, tapos dadalhin ka niya kung anong gusto niya ipakuha or anong gusto niya ipagawa sa'yo without a word talaga. So, yung mga na-observe namin na medyo alarming. Tapos sa gabi, hinuhubad niya yung damit niya, mag-isa. Kaya niya maghubad ng damit niya mag-isa. Mas comfortable siya sa gano'n. Pero rare case naman. Siguro mga once a week, ganyan. Pero hindi naman yung talagang hindi siya makatulog na ano. Hindi rin naman siya matantrums. So parang nasa bit 50-50 kami na ano ba talaga, meron ba or wala. So for the peace of mind, nung marami syempre nagsasabi na don't do that, wag muna kasi normal lang yan, ganyan talaga pag lalaki dilim. Kaya lang for the peace of mind, nagpa-check na talaga kami sa DepEd. Kasi what if meron and then pass na yung golden time or yung important months na dapat ay na-train na siya or na therapy na siya, baka huli na yung lahat. So sabi ko, well, might as well i-check na lang natin sa DepEd. So nung napunta kami sa DepEd, hindi nakasama si husband kasi may work siya. So ang nangyari doon is tinest talaga sila, ginawa sila ng mga puzzles and super galing niya daw. Ang lumabas sa result is mga words na papakita sa kanya mga doll, so papabigkas, hindi niya nasabi yung, pero nasasabi yung mga iba, yung mga ball, yan, madali naman, nasasabi niya naman yung words. So ang lumabas sa kanyang result, 70% pass siya. So, ibig sabihin, yung way ng paglalaro niya, yung way ng pagkilos niya is normal to the age, is aligned with the age niya na 2 years old. So, walang problema. Kaso, yung pagsasalita niya is nasa age of 1 lang. So, delayed siya ng 1 year. Yun yung lumabas sa result niya. And then, meron siyang lumabas. So, tatlo yun. Number 1 is 70% pasado naman siya. Number 2 is yun nga, yung kanyang speech or language ay nasa pang 1 year old lang na knowing 2 years old na siya that time. And then, number 3 is may splinter skills siya. Yung ibig sabihin nun, yung may something, kumbaga, in layman's term, may genius na lumalabas. Kasi nga, napakagaling niya sa puzzle at that age na medyo advanced na yung binibigay sa kanya, naboboard pa siya, gusto niya pa ng more. So, at the same time, napakagaling ni Jacob sa direction. Kahit isang beses na lang mapunta ang dalawa, kaya nang pumunta sa clubhouse namin. Alam niya ang mga daan, alam niya kung saan pupunta. At the age of less than 2 pa lang. So, sabi ng DepEd, so, kung puro delay yung kanyang mga result, high likely delayed lang. But once na may lumabas na parang may uma-up na higher skills or yung splinter skills,
pwede siyang pumatak ng autism. But then, the initial diagnosis is delayed language disorder or DLD. So, ibig sabihin, meron siyang gap or challenge or nahihirapan siyang i-catch up yung communication skills, yung paano niya masasabi, paano niya i-express yung sarili niya through words. Pero kasi na-express niya yung sarili niya through actions, through hand leading, through pointing, pero hindi niya na-express through words. Parang may pumipigil sa kanya, kaya dun sabi ko, parang may nahihirapan siya, parang may gusto siyang bigkasin, pero hindi niya mabigkas. So, kaya yun, ang in-advise sa amin mag-therapy kasi super early pa naman for 2 years old na ma-assess siya for autism or for final delayed language disorder. Dapat daw 3 years old. So, pero as much as possible, mag-start na siya ng therapy. So, yun nga, ni-refer kami for occupational therapy or yung so-called OT. And then, nag-start na kami noon, nakaka 4 to 5 months na yata kami kasi since February, talagang agad-agad nagmahanap ako. Hindi rin madaling maghanap ng therapy na maganda talaga. So, ito nga, ang swerte ko talaga, God's provide. Kasi ang hirap daw makapasok dito sa therapies dahil ang dami nila talagang client. And then, yung pag nag-start ka na kasi hanggang paglaki na yan eh. So, ang hirap makahanap ng slot. And then, thankfully, na-accept kami agad-agad. So, nakapag-start kami agad. Nakaka 4 to 5 months na kami. And ngayon, marami na siyang improvement. So, sa next video ko, ipapakita ko naman yung improvement niya. Kung dati wala siyang nasasabi na word, hindi naman siya nakakapag-communicate ngayon. OT pa lang yan. So, ibig sabihin, occupational therapy muna and then tsaka siya mag-i-speech therapy. Pagsasabayin na yon. Pag okay na siya at nakakapag-behave na siya for 1 hour, 1.5 hours, siguro mga gano'n. Kasi ang speech therapy more on parang lecture, more on words na. So, si occupational therapy more on ini-enhance pa yung mga practical skills mo na as a bata. So yung mga normal or skills ng mga bata. So sa next video namin ipapakita namin kung ano yung mga naging practice. Pero kung bakit, kung saan nanggaling, hindi ko rin alam. So, nagsa-search ako, hindi naman daw ma-pinpoint talaga na by genes. Pwedeng by genes, pero wala naman direct study na talagang namamana. Sabi sa internet, hindi ko rin alam. So, please comment kung meron kayong more proper research na nagawa. Or, kasi kung namamana, chinek ko naman sa husband ko, sabi niya wala daw. Sabi ko sa akin din lalo na kasi sanay nga ako mga pamangkin ko or kahit sa mga distant relatives namin, wala naman akong talagang narinig na may ganyan or something. So, kung i-cross out namin yon, siguro pwede rin sa pagbubuntis ko kasi nung nagbuntis ako, naka-bed rest talaga ako kasi nagkaroon ako ng spotting. And then, nadami ko tinuturok na gamot. Talaga nagpapaturukan. Then, muntik na siyang mag-premature. So, super stressed din ako noon kasi nag-MBA ako noon. Tapos, nag-aaral ako noon eh. Sobrang mga exam na yun talaga. Lalo na yung mga law namin, mga financial. So, sobrang stressed din ako noon. At the same time, sa work ko, sobrang hanggang to the last minute na manganganak na ako or nakaschedule na ako for CS or for leave, talaga nagtatrabaho ko. So, hindi ko alam kung abusive din yung pagiging, yung pregnancy time ko. So, ano naman yun, admitted naman ako. Pero hindi rin naman siya ma-pinpoint na doon. So, maraming factors na hindi ko pa alam until now. So, kung may mga idea kayo, let us know. So, dahil bored kami, ayan, ng aking husband, walang pakialam. Ano masasabi mo? Jesus, pakit pa, no? Ikakat ko na lang. Ikakat ko na lang. So, ngayon nga, noong una, naiiyak ako kasi bakit ganun? Bakit kami? Pero hindi pa naman sure. Pero hindi mo maiwasan, di ba? Na mapagal mo. So, syempre, parang, dapat ganun. Hindi kaya, paano kung ganito, paano kung ganun? So, until nga, yun, na-accept namin. So, sana maging okay. We're trying our best na by September 2. So, September 2 yung deadline namin. Yung next final assessment namin sa September 2. So, malalaman namin kung pasado na siya, okay na siya, and marurule out na siya sa autism, and marurule out na rin siya sa DLD. But then, happy naman kami kung matuloy yung mga therapies. Yun lang, magastos talaga. Ang gastos talaga. So, medyo minsan napapaisip ako, okay, thankfully, meron akong means
kaya kong mag-provide for my kids. Pero paano yung mga ibang kids pala na ganyan? So, kung therapy pala yung kailangan nila, hindi na lang nila isipin, walang bahalan na lang nila. So, I will try to share na lang yung mga ginagawa sa therapy, and then yung mga tinuturo sa amin para dun sa mga unable to sustain yung mga therapy. So, but then, napaka-helpful nung therapy so far. So, nandun pa rin yung nervous, hindi naman ako ipokrita, nandun yung takot. Hiya, hindi naman ako nahihiya. Wala akong nahihiya kasi kung nahihiya ako nasa video. Hindi na ako mag-video kasi parang confident naman ako. Na wala. Kaya lang, gusto ko lang maningurado. So, wala naman akong kinakahiya. More on worry and, worry paano in the future. I think yun yung normal eh. Kasi na-start na rin naman namin siyang mag-grasp na, ganito pala yun. Hindi naman pala siya super yung talagang parang mamamatay ka na. Although, di ba, iba-iba yung circumstances. So, may mga iba-ibang challenges and then set up ng bahay. So, kung medyo mahirap sa iba, baka wala silang magda-drive or wala silang means or wala silang katuwang. So, medyo mahirap nga talaga. So, for us naman, medyo okay naman. May extra curricular lang talaga. Extra time required, extra attention, extra of everything. So, special in every way. But then, okay naman siya. Ang problema lang talaga yung worry in the future. Paano pag wala na kami? So, masyado pang maaga. But then, yun yung mga first worry na normal lang. Hanggang ngayon, we're still trying to cope with that and then to still continue accept it. So, hindi ko alam pag September to kung same pa rin yung magiging reaction ko kasi ngayon okay pa kami, nasasabi pa namin yon dahil wala pa namang final diagnosis. So, sana makatulong yung mga words ko dito and then sabay-sabay nating tong journey na to together. So, pray lang and I trust God naman kung ano yung ibibigay. So, thank you po. Hello! How's school? Go get your slippers first. Oops. Get your shoes. Where did you put it? No, hindi na maalala. Wait for your turn. Ayun na. Look for your shoes na. Papatulong ka talaga. Go na. Look for your shoes. Nakita ko nga parang talaga siya kay ate mami. So it could be one factor kaya extreme din yung parang pagiging attention seeking niya tsaka niya. Kasi the ate factor. Parang nagkahanap siya nakakamot niya. Kasi ako yung disciplinarian, so ayaw niya talaga siya. Thank you.